Magandang umaga po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Lahat pong manonood ng video ito, shout out po. Patuloy kayong iingatan ng Diyos at pagpapalain. Pati na po ang buong pamilya ninyo at sasamahan kayo ng Diyos kahit saan kayo paparoon. Sa umaga po ito, may babasahin po ang inyong lingkod. Pakinggan po natin dahil napakaganda po ito, mahalaga po. Sabagay, lahat naman ng nakasulat sa Bible, mahalaga po. Pinapasulat ng Diyos to para malaman po natin sa panahon ngayon. Pakinggan po natin. Mateo 25:31 po hanggang 34. Pero ihinto ko po sa 33. May ipapaliwanag ko po, tapos itutuloy ko rin. Pakinggan po natin. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Okay po. Ito pong mensahe sa atin Diyos sa umaga ito, binasa po ng inyong lingkod. Ito po yung araw ng paghukom po. Pero wala po nakakaalam kung kailan ito darating. Kaya po lagi mong sinasabi na paghandaan po natin. Wala po nakakaalam po kung kailan darating itong paghukom. Yung sinasabi po na sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, ang tinutukoy po niya ng anak ng tao, si Jesus po. Bakit anak ng tao? Akala ko ba'y Diyos? Okay. Lagi ko pong pinaliwanag po na si Jesus ay Diyos. Kaya po ang tawag niya sa sarili niya anak ng tao kasi po pinanganak siya ni Maria. Pinaghandaan siya ng katawan dito sa lupa ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat upang magkatawang tao para mangaral bilang tao, para magkaroon ng dugo. Kasi po ang dugo niya ang maglilinis sa ating karumihan. Ang dugo po ni Jesus ang maghuhugas sa ating kasalanan. Kaya po kung darating siya dito sa lupa na espiritu, walang dugo. Kaya kailangan magkatawang tao siya. Kaya po sinasabi anak ng tao. At mangaral po siya sa mga tao. Kasi kung magsalita siya na espiritu, hindi nakikita yun. Bigla magsalita sa damuhan. Matakot yung mga apostol. Wala siyang magiging apostol. Wala siyang magiging alagad. Matakot. Kaya po nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesus. At sinasabi po dito, titipunin niya, uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Ibig po sabihin ng kaluwalhatian, karangalan po. Pag sinabi pong kaluwalhatian, karangalan po yun. Isa lang po yung karangalan, kaluwalhatian. Ang sabi po dito, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian at titipunin niya ang lahat ng bansa. Okay? Ang lahat ng mga bansa daw. Ibig po sabihin noon, buong mundo. Gaya ng binabanggit ng lingkod na hindi na ngayon batas ng Israel. Sa Israel may maliligtas din, sa Amerika, sa Japan, lahat ng bansa. Basta sumasampalataya ka at sumusunod ka sa utos ng ating Panginoon Jesus. At turo ng ating Panginoon Jesus kung yun ang ating gabay, yan ang ating pamumuhay araw-araw, maliligtas po tayo. Kaya sinabi dito, titipunin niya ang lahat ng bansa at pagbukod-bukurin niya gaya ng ginagawa ng mga pastol sa kanyang tupa at mga kambing. Sa kanyang kanan ang mga tupa, sa kaliwa ang mga kambing. Yung sa kaliwa po, mga kambing, yun yung mga taong makasalanan na hindi talaga sumunod sa turo ng Panginoong Hesus at ginusto pa yung mga layaw, mga kamunduhan. At ito po naman sa kanan, ang mga tupa po simbolik po yan ng pagiging alagad ng Diyos, mananampalataya. Iyon po ang kaya pagbukod-bukurin niya. Itutuloy ko po sa 34. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Yun po, mula pa pala ng likhain ng daigdig ay
kasabay na sa plano ng Diyos na magkaroon ng tahanan doon sa langit ang mga matutuwid. Doon sa kaharian ng Diyos, may tahanan ng nakahanda mula pa ng likhain ng daigdig. Nauna na pong sinabi ng inyong lingkod na nilikha ng Diyos ang tao para mamuhay sa daigdig. Habang namumuhay sa daigdig, susunod sa kanyang mga utos at susundin ang kanyang kalooban at mga tuntunin ng Diyos. Kaya po, sumablay po, nakita po ng Diyos na ang tao nagkasala, hindi sumunod sa Kanya. Kaya po, pinadala ang Kanyang anak, natin Panginoong Hesus, dito sa lupa. Senior cut na po, senior cut na. Kung sino mas masampalataya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Mababasa po natin yun sa Biblical po yun. Kasi nung naunang turo kay Moises, ay mayaman ang maligtas, yung may paghandog. Kaya po, binago po ng Diyos. Yun po ay sumablay po dahil may kaharian na mayroon na palang tahanan na hinanda ng Diyos para sa mga tao. Pero yung mga tao pong makasalanan, yung sinasabi mong kambing, ituloy ko po, lumaktaw tayo po sa dito pa rin sa Mateo 25:41. Pakinggan po natin mabuti. Dito po yung mga makasalanan. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harap ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yun po. Paliwanag ng lingkod ulit. Yung pala pong impyerno, hinanda pala ng Diyos yan para kay Satanas. Kasi po, Satanas talaga ay, yun talaga po ang unang nagkasala. Kasi nga gusto ni Satanas na uupo sa trono ng Diyos. May kapangyarihan din siya, mga pinagkaloob ng Diyos. Gusto niya maging kapantay ng Diyos o higitan. Kaya tinakwil po siya ng Diyos. Kaya ang impyerno po pala, binasa ng inyong lingkod na ang impyerno pala inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ang impyerno po, hinahanda po ng Diyos. Nilikha po ng Diyos para kay Satanas. Hindi po totoo yung usap-usapan na yung taong makasalanan, ihulog sa impyerno, nandoon si Satanas, siya ang boss. Nandoon yung mga kampo ni Satanas, yan ang magtutulak sa'yo, yan ang magdesisyon kung saan ka itutulak sa apoy ba o sa pinakamatindi bang apoy, gano'n. Hindi po totoo yun. Si Satanas ang unang ihulog doon at nadamay na rin yung tayong mga makasalanan. Dapat pala, yung impyerno kay Satanas lang. Kaya po dito po, pakinggan po ng impact ko sa Mateo 25:41. Kaya sasabihin niya, mga nasa kaliwa, lumayo kayo, mga sinumpa. Lumayo kayo sa harapan ko. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yung pala po, yung palang impyerno nilikha ng Diyos para dapat sa Satanas. Tayo naman na nilikha ng Diyos, tayong tao, para mamuhay sa daigdig at susunod sa kalooban ng Diyos at mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero nagkasala po tayo, yung mga makasalanan, damay na rin, doon na rin sa impyerno, kasama ni Satanas. Muli po yung lingkod, si Chef Roy, lagi pong pinalala ng lingkod na mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, marami nagtanong, ang Diyos ay pag-ibig, bakit parusahan niya? Kaya nga po, ang Diyos ay pag-ibig, marami pong sagot. Kaya pinadala niya ang kanyang anak na ating Panginoong Hesus, kahit makasalanan tayo, pinadala niya para shortcut. Ang sino mang sumasampalataya sa kanyang dugo na yan maghuhugas sa ating kasalanan, maglilinis sa ating karumihan, ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Mabuhay po kayo at ingatan kayo ng Diyos.